Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 17, 2025. Sabi nung tatanga-tangang Duterte supporter diyan sa Facebook na nanonood ngayon, baliw ka na, top 1. Ito lang ang payo ko sa'yo, tanga. Huwag kang manonood sa isang baliw. Kasi pag nanonood ka sa isang baliw, mas baliw ka. Sana sundin mo yung payo ko ha. Huwag kang manonood sa isang baliw. Anyways, hindi yan ang topic natin mga tol. Ito pong topic natin ay ang posibilidad na pagkakakulong ng napakaraming mga senador. Mukhang sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan po ng Senado at sa bansa po natin, hindi bababa sa 5 senador ang maaaring makulong ngayong Disyembre o kaya sa mga unang buwan po ng 2026. Sino-sino ba ang mga ito? Meron pong 2 senador na sinasabing magkakaroon ng warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. Ito ay sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Kaugnay naman po ng mga paglabag dito po sa ating batas, ang mga senador na maaaring makulong, ayon po ito kay Ombudsman Boying Remulla, ay ang mga kasalukuyang senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at saka ito pong si Mark Villar. No? Actually, di ko napanood ang interview kay Boying Remulla, ang ating ombudsman, itong si Christian Esguerra. Pero nakita ko lang na pinost ni Ronald Llamas kanina. Sabi dito ni Ronald Llamas, Ombudsman Boying Remulla said, December 15 arrest warrants will be issued for Senators Chis Escudero, Jinggoy, Joel Villanueva, and Mark Villar. Kasama pa sina ex-senators Nancy Binay at saka si Bong Revilla. Sa mga miyembro ng gabinete, si Undersecretary, ngayon ay alam ko tanggal na siya, Maynard Mu, at saka si dating kongresista Saldico. At dose-dosena pong lawmakers, mga kongresista po, hindi na lang pinangalanan so far dito. Saka syempre, ang infamous na contractor na Diskaya spouses, at saka mga DPWH officials. Kaabang-abang ito mga tol sapagkat marami nang naiinip talaga rito, pero kung titingnan po natin ang kasaysayan, mukhang napakabilis na nga po ng ginagawa ngayon ng gobyernong ito. Kasi kung makikita po natin comparatively speaking, noong pumutok ang issue ng PDAP sa panahon ng Aquino administration, sometime in June 2013, nasangkot dito sina senators, dating senador Bong Revilla at pumanaw na si Senate President Juan Ponce Enrile at saka si incumbent senator ngayon Jinggoy Estrada. Pero nakulong sila almost after a year, 2014 na. Dito, mukhang ngayong Disyembre lalabasan sila ng warrant of arrest. Kaya either magtatago ang mga ito o susuko, no? Ilang buwan lang ang lumipas. Simula nung pinangalanan, o sabihin na natin, ibunyag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong July 28, 2025, na kinalaunan tinawag niyang mga balasubas, ilan lamang panahon ang lumipas niyan? August, September, October, November, December. Kung sakasakaling lalabasan ng warrant of arrest ang mga ito, at ngayong Disyembre lalabas, pwede silang makulong sa loob lamang ng 5 buwan. Napakabilis po nun mga tol, comparatively speaking. No? Wag lamang tayo masyadong nagmamadali. Kasi ayaw na pong maulit ng ating Pangulo yung mga pangyayari sa nakalipas na taon na may mga nakakasuhan pero eventually napapawalang sala. Kasi minabilis yung proseso. O tingnan nyo nangyari kina Jinggoy Estrada, kay Bong Revilla at kay Juan Ponce Enrile, rest in peace na po sa kanya. Lahat sila na-acquit sa kanilang mga kanya-kanyang kaso. Although si Jinggoy Estrada meron pa rin po itong pending case sa Korte Suprema kaugnay ng graft and corruption. Pero basically yung plunder cases nila ay acquitted po ang mga binanggit po nating pangalan. Yan ang mahirap kapag mamadaliin mo yung pagkakaso. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, siya yung nagkakaso, sila yung magkakaso hindi para sa optics. Kung hindi dahil merong malakas talagang ebidensya at merong kasiguruhan na mapapanagot, in short, makukulong ang mga inaakusahan. Ngayon, puntahan po natin ang interview ni Christian Esguerra dito po kay Ombudsman Boying Remulla. Programa. Sikat na sikat na sa buong kapulutan. Nakakalaga sa mga Pilipino. Okay. Una, gusto ko pa makuha yung pagtingin niya rito sa malaking pagkilos na nakikita po natin sa Luneta at sa EDSA. How do you view this show of force? Ano yung Duterte forces sa nakahanap ng tipping point Nakahanap sila ng alay sa Iglesia ni Cristo. At ayun ang kanilang goal dito, pamagsakin ng gobyerno. Yan ang nakikita ko. Nothing more, nothing less. Of course, sasabihin nila expression of
of disgust over what's happening. Okay yun, expression lang. Pero yung behind the scenes nila, parang gano'n ang nangyayari. Nagre-recruit talaga sila ng mga tao na pwedeng gumawa ng mga bagay na sinasabi natin mag-lead sa isang tipping point. Yun ang gusto nila mangyari. Yung tinutukoy dyan ni Ombudsman Remulla, itong mga Duterte supporters. Pero in fairness sa Iglesia ni Cristo, bagamat ito yung public announcement nila, nasa sa inyo kung kayo po'y maniniwala, sinasabi po ng kanilang ministro na hindi po sila naghahangad ng paglabag sa saligang batas. Hindi nila hinahangad na magkaroon ng snap elections. Hindi nila hinahangad na magkaroon ng military junta. Hindi sila lalabag sa batas, in short. Pakinggan po ninyo ang naging pahayag ng isang ministro po nila na si Santiago. Tayo na yung mga hakbang na gagawin ay dapat na nakatarungan sangayon sa ating saligang batas. Hindi tayo sangayon sa anumang solusyon malabag sa konstitusyon. Hindi tayo sangayon sa revolutionary government. Hindi tayo sangayon sa kudeta. Hindi tayo sangayon sa snap election. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Ang pagbagsak ng katiwalian, sama-sama tayo dyan. Kaya ang panawagan lang natin sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sana isama nila sa kanilang panawagan na sagutin na ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya. At sana wag na pong pigilan pa ng Iglesia ni Cristo ang impeachment trial o ang hinahangad na paglilitis ng majority ng mga Pilipino dito kay Sara Duterte. Kasi sinasabi nila transparency and accountability, di ba? Doon lang natin makikita kung meron talagang transparency kapag ang mga akusasyon sinasagot. May mga ebidensyang pinipresenta kasi laban kay Sara Duterte. Ang problema, hindi ito maipresenta sa tamang forum dahil pinipigilan by technicality ng kampo ni Sara Duterte. At doon tahimik itong Iglesia ni Cristo. Kaya sa atin, sana, total maingay sila ngayon sa paghahanap ng pananagutan, sana magsalita din sila. Maghangad din sila na malaman kung ano ang katotohanan sa mga akusasyon kay Sara Duterte. Yun lang ang kahilingan natin sa Iglesia ni Cristo. At so far, so good naman yung kanilang ginagawang pagtitipon dyan dahil wala naman tayong nakikitang paglabag sa batas. Maliwanag na ito ay pagpapahayag ng kanilang ekspresyon, ang kanilang kalayaan sa malayang pamamahayag na kinonsolidate nila sa iisang hakbang sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga miyembro nila, no? At dahil dyan, yung pagtatangka ng mga Duterte supporters na makianib sa pagtitipon nila at isigaw ang Marcos resign ay hindi nila pinahintulutan. Sa ganung kaparaanan, ayos yan sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Tama yung ginawa ninyo na huwag kayong magpagamit dito sa mga tatanga-tangang Duterte supporters na ang layunin lang talaga ay lumabag sa batas sapagkat gusto nilang i-install kaagad bilang presidente si Sara Duterte. Balik po tayo dito sa pakikinig kina Ombudsman Boying Remulla. Pero tingin ko kasi, freedom of expression, sige, gagalang natin. Huwag na sila maghahanap ng hindi naayon sa batas. Kasi alam naman natin, what keeps us as a country is respect to the rule of law. Medyo napakalapit po sila rito sa kanilang sabi na din yung tipping point. Hindi naman stalemate to. Nakikita ko ngayon, stalemate yan. Kasi ang bansa natin divided talaga in the middle right now. And there is no majority that is asking for any drastic change right now. People are being very cautious. Nangyari na sa atin yan nagpalit tayo na nagpalit. Nag-EDSA tayo ng EDSA 1, nag-EDSA 2 tayo. Pero sa kaduluduluhan, kung titingnan natin yung gains, parang nasusugal lang, parang nilalako lang na parang buya. Dahil hindi naman, wala rin yung political maturity na kinakailangan. Ito ang problema dahil dapat talaga yung proseso ng demokrasya sundin natin. Yun ang aking tingin. Dapat yan, kung meron silang problema, mag-file impeachment, kasi yan ang naayos sa saligang batas. Of course, nagka-problema tayo, yung impeachment kay Sara Duterte, iba ang naging pahayag ng Korte Suprema. Ngayon, puntuhan natin. May mga akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, partikular ang sinasabi nitong si Saldico, na si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay kumikbak ng 25 billion pesos mula sa 100 billion pesos na insertion sa budget. Alam naman natin na siya po'y merong immunity sa kaso. Kaya ang gagawin lamang talaga dyan, sampahan siya ng impeachment. Pangunahan ninyo mga Duterte supporters kung sa tingin ninyo malakas ang ebidensya ninyo
kay Pangulong Bongbong Marcos, isulong ninyo ang impeachment sa House of Representatives. At kung kinakailangan dumating sa punto na magkaroon ng trial, sige lang, okay lang sa akin yan. Ang mahalaga, malaman natin ang katotohanan. Pero same way, dapat wag niyong pigilan ang impeachment nitong si Sara Duterte. Sa ngayon kasi, aktibo pa naman ito. Ang problema, parang natutulog lamang sa Korte Suprema yung motion for reconsideration na ipinila ng House of Representatives. Kaya ako, hindi na ako masyadong focus doon sa laging intro natin, although pinapaalala ko lamang po sa inyo yan. Ang focus ko ngayon ay sa darating na February 6 kung saan araw-araw tayong nagbibilang pababa sa mga araw na ating inaantay. Ngayon ay November 17 at 81 days na lamang po ang inaantay natin hanggang February 6, 2025. Ang bilis ng panahon. Nagsimula akong mag-countdown dito. 160 plus pa ang araw na inaantay natin. Pero ngayon, 81 days na lamang, less than 3 months na lamang yan. Hindi natin malalaman February 6 na 2025. At doon, sisiguraduhin ng mga maraming Pilipino na muling bubuhayin ang reklamo kay Sara Duterte. At sana sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, magkaisa tayo rito. Kung gustong i-impeach ang sino mang impeachable officer, hayaan natin. Huwag natin pigilan sapagkat ang isang paglilitis sa pamamagitan ng impeachment trial ang magpapakita ng katotohanan. Ganun lang naman kasimple yon. Kung mai-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, huwag natin pigilan. Kung mai-impeach si Sara Duterte, huwag natin pigilan. Hayaan natin dumaan ang proseso ng paglilitis para makita ng taong bayan kung ano ba ang mga ebidensya at humusga ang taong bayan base sa mga ebidensya. Though sa huli, ang mga senador ang magdidikta kung sino o kung maging convicted o hindi ba ang isang impeached public official. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. At kung mag-file sila ng impeachment kay Pangulo, ganun din ang mangyayari dyan. Wala mangyayari actually sa impeachment, yun ang problema natin, Christian. Sa ngayon pa lang, kahit papasahin mo yung sitwasyon, the judges have prejudged everything. Judges yan, kasi nasabi natin. Kasi nga, yung Senate, pati ang Senate, divided right in the middle. Okay. Napaka-importante ng opisina ninyo dito sa pagpapanggol. Pero, what do you think would diffuse this tension? Pero assuming for the sake of argument na talagang itong mga nagraraling ito, itong mga pwensang nasa likod nila, ay talagang gusto na magpanggol na mga may kinalaman dyan sa Flood Control Project. And your part as ombudsman, you're very, very powerful. What do you need to show sooner than later to diffuse this tension? Meron kaming mga kaso na hinug na eh. Pero talaga ito, dapat araw-araw meron kaming game plan, pero may report namin sa tao yung progreso. Ang problema lang, yung proseso dapat papaliwanag natin kasi walang instant eh. Hindi ko parang instant coffee, bubuhusan mo naman dito tubig, kapila. Hindi mo ganun to. Ito yung mga proseso at kinatsaga po namin yan. Pero may tomorrow or Tuesday at the latest, may tao na kami papay sa Sandigan Bayan eh. The first case yan, ang Mindoro case, na flood control, against Sabico and Sunwest, and the regional, the district engineer, and the people in the district office. Hindi ko alam kung kasama na yung congressman kasi wala pa kaming word about the SOP. Pero isa yan. Tapos marami na sunod-sunod. Kasi nga yung... Kaya dito makikita natin talaga na may pinaguhugutan ng mga pahayag ni Secretary Vince Dizon at higit sa lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bago magpasko, merong makukulong. No, sigurado na tayong may makukulong diyan mga tol. Kasi ang mag-asawang Diskaya, hindi na particular si Curly Diskaya, hindi na papahintulutan itong makalabas pa ng Senado eh. Pagka lumabas ang warrant of arrest, turnover na kagad diyan sa korte. At i-assign na lang ng korte kung saan yan makukulong na city jail. Pero syempre, yung mga involved ditong kongresista at saka senador, hindi pa natin alam ang mangyayari dyan. Dahil either susuko ang mga yan, magtatago, pero tingin ko di naman manlalaban. No? Isa lang naman ang senador na nakikita natin na posibleng manlaban dito si Senator Bato de la Rosa kasi nung panahon niya, ang daming nanlalaban. Baka maisip niyang manlaban siya. Kaya sa mga senador na maaaring makulong o makasuhan at makulong, tanging si Senator Ronald de la Rosa, which is different din naman yung kinakaharap niya na kaso dahil for crimes against humanity yon sa ICC. Anyway, tuloy po tayo dito sa pakikinig. Yung mga statement ni Yusek Bernardo, matagal na namin kinakasayan. Kinakasayan namin yung mga kaso na landang. We're getting the contract documents para yung aming ebidensya mailatag namin gamit sa korte. Kaya i-file namin. Hindi pwede kasi hindi napapapagpo sa ginagawa namin dito kasi prima facie na talaga. Para maglatag namin, pwede namin continuous trial para mabilis ito magdesisyonan at hindi abutin ng kopong-kopong kasi yung mga kaso ng PDAF, ilang taon na ba yan? 2015, 10 taon na. Bago na napasyahan. Ngayon, dahil pa hindi napapasyahan. Hindi dapat mangyari yan. Dapat dito, ay umandar ang ating justice system. Kaya kausap ko naman ng Korte Suprema. I talked to the Chief Justice 2 weeks ago. I talked to the Senior Associate Justice, the Chief Justice Alexis Bundo, and Senior Associate Justice Marty Cleon, and
kinausap ko sila, pinuntahan ko sila sa Korte Suprema para pag-usapan ng proseso. Para nakalatag agad yung side ng judiciary at yung side ng prosecution ay pwede na mag-engage ng fair para sa taong bayan. Okay. Pag-usapan natin ito, bombshell expose nitong si Zaldico. Okay? Kina-challenge siya kayo na imbestigahan ninyo itong kanyang allegation laban kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez at saka dito ay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano itong tugon niyo doon? Wala naman akong kikilingan dito kasi ganun pa na ako sa katungkulan ko bilang ombudsman. Para masakit man sabihin, hindi na wala na ako sa executive department. Hindi na po tayo pwedeng magsunod-sunod kahit kanino kundi sa taong bayan. Pero yung for him to challenge me, I think it's more for us to challenge him. Muli siya. Manumpa siya. Sa isang affidavit na ito. Tama. No? I-challenge ng ombudsman itong si Zaldico na umuwi. Hindi pa pwedeng nag-aakusa ka lamang sa social media. Para ka lang vlogger ngayon eh. No? Pati yung pag-edit ng video, daig-daig mo pa si Top 1 eh. Si Top 1, walang mga ganong sound effect. Walang mga teaser ng aking video, di ba? Eh si Zaldico, anak ng teteng na yan, parang yung mga vlogger na magagaling mag-edit, ganun ang datingan niya ngayon eh. No? May mga highlight moment, tapos nasa unahan ng video, tapos may mga magagandang audio. Oh. Tapos, installment basis pa. Parang vlogger na pinagkakakitaan ng bawat video, di ba? Oh. Dapat hindi ganun. Kasi, alam niyo, kung ikaw ay nag-aakusa talaga ng seryosong paglabag sa batas, partikular ng Pangulo ng Pilipinas, hindi mo makukuha sa pagbablog yun. No? Ilabas mo yung mga ebidensya at pumunta ka sa appropriate agency. Ngayon, kung sinasabi mo, wala kang tiwala sa ombudsman, pero tina-challenge mo, ngayon may tiwala ka sa Senado, di kausapin mo kung sinong senador, doon ka makipag-coordinate, nangangarap ka o naghahangad ka na mag-imbestiga ang Senado, pero ayaw mo naman bumalik dito sa Pilipinas. Pwede bang mag-imbestiga ang Senado na yung kanilang resource person ay nagsasalita sa pamamagitan lamang ng mga vlog sa social media? Hindi pa pwede yung ganon. Kung ang kanyang sinasabi, ilabas niya ang ebidensya. Para naman magkaigit tayo, di ba? Hindi naman pwedeng pag-retago siya, sasabihin nila ang social media, sabi, wala nga. Hindi pwede yun. Dapat dyan, harapin niya rin yung responsibilidad kasi siya mismo may mababa yung mga paratang sa kanya. Sagutin niya rin diretsyo, huwag niya namang, huwag niya namang maghihino tactics siya para nabuhay yung tubig, kaya hindi na siya makita. Kasi sa ngayon, isa rin siya sa nasasaktal. Isa siya na dapat sumakot sa mga anumalyang nangyayari sa bayan. Allegation siya very glaring. Ang bulat allegation niya, 25 billion daw yung binusa. Itong si President Marcos, siya yung nagpasimuno ng 100 billion insertion during the TICAP sa 2025 national budget. Doon sa kanyang mga nilatag so far, meron akong mga nakikitang butas o inconsistencies. Hindi kasi, ang budget na ng presidente yan eh. Pinapadaan naman sa Kongreso, di ba? The power that was emanates from Congress, but the President submits the budget after the State of the Nation address. Yeah. Nilalatag sa SONA, yung mga dapat gawin ng bayan, gawin ng gobyerno, sa susunod na taon, at nilalatag ang budget. Kaya ang preparation ng budget ngayon, nasa presidente na eh. At pa sa mag-i-insert. Para na ng logic. Para mangyari yung insertion, may mga taong gusto talagang maglaro ng apoy. Yun ang pinaka-simpleng paliwanag dyan. No? Bakit ka mag-i-insert ng halagang 100 bilyong piso kung ikaw mismo ay may kapangyarihang ilagay na kagad dito sa budget? Di ba? Ngayon, sinasabi ng mga tagapagtanggol ni Zaldico, ng mga Duterte supporters, hindi, yun kasi ang pinaka-safe eh. Para hindi siya malagay sa alanganin. Pwede ba yun? Na pinaka-safe? Hindi magiging safe yun dahil insertion lamang yun eh. Sa huli, mga programa, proyekto ang titingnan dun eh. O ngayon, nilabas yung Zaldico. Sige, busisiin natin yung mga nilabas niyang proyekto at mga programa na yan na sinasabi niyang nagpa-insert daw si Pangulong Bongbong Marcos. Kanino tumutukoy? Di ba sa kanya mismo? Sa kanyang mga kumpanya? Paano ngayon kikita si Pangulong Bongbong Marcos doon? Kung sa kanyang mga kumpanya. Ngayon sinasabi niya, yung kickback daw na 25 billion pesos wala daw siyang kinita. Pwede ba yun? Wala naman sigurong matinong tao mga tol ang lalabag sa batas nang wala kang mapapala. Kaya dito makikita ninyo na talagang inililigtas lamang nitong si Zaldico ang kanyang sarili at the expense ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero matalino si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya kailangan patulan ng mga alegasyon na ito. Hindi niya nga siya pinansin eh. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? May tanong kayo, pag-usapan natin ang mga kalamidad. Pero hindi ko papatulan yung mga sinasabi ni Zaldico. Bakit? Kasi wala talaga. Napaka-illogical. Lalo pag binanggit yung 194 billion pesos na pagbito ng ating Pangulo. Saan ka naman nakakita nun? Uutusan kita, for example, o mag-insert ka dyan ng 100 billion pesos ha. Tapos pagka magiging batas na, tatanggalin ko yung 190 billion pesos, ibinito ko. Ang laking katangahan ng scriptwriter nitong si Zaldico eh. Sa kasino ka ba, Zaldico? Assuming for the sake of arguments, for the sake of arguments lang, sino ka ba? Kung merong mang kakausapin si Pangulo,
Perhaps baka si Speaker Martin Romualdez pa yon. For the sake of arguments lang to ha. Bakit kailangan ikaw patawagan? Pwede niya naman tawagan mismo yung speaker. Bahala na yung speaker kung ano gagawin. Pero hindi yung ginawa ni Pangulo. No? Dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan bilang punong ehekutibo. Dito nga lang tayo nakakita ng Pangulo ngayon na parang hindi iniimpluwensyahan ang diskarte ng lehislatibo Di ba? Napansin nyo ba yon? Hinayaan lang ni Pangulong Bongbong Marcos yung separation of powers ng bawat branch ng ating gobyerno. Hindi niya iniimpluwensyahan. Tapos sasabihin mo ngayon, inuutusan ka para mag-insert ng budget. Ang laking kagaguhan naman ang pinagsasasabi nitong si Saldico. Kung gusto mo sabihin natin sa ganung lingwahe, may mga taong gusto mo ng apoy dito. At ginawa nila. Parang ginawa nga nila. Meron siya mga kasabot. May kasabot siya na mga USEC. At may mga kasabot siya na hindi maganda ang paglalasa sa bayan. Kaya dapat lahat yan humarap sa atin. Wala tayong kikilingan dyan. Kahit na subukan nila ako awatin, hindi nila ako maaawat. Ang lalabas yan at lalabas ang katotohanan. Okay. Doon sa nalabas siya na narawan ng mga maleta, doon daw nilagay yung perang idinaliver niya kina Martin Romualdez sa BBM. Anong tingin niya? Ano yan? Strictest yan. Gumagawa sila ng parang step by step. Gumagawa nga sila ng tipping point Hindi, sabihin niya ng buo yung talagang gusto niya sabihin. At sabihin niya rin na wala siya kasalanan, kung wala talaga siya kasalanan, at hindi siya nagkasala sa kabalang bayan. Sabihin niya na rin. Buuin niya yung kwento niya. Kasi yung kwento niya yun, parang gusto niya maging bayani ng bayan Pwede mo maging bayani yung ganyang tao. Pabiktim ang ginagawa ni Saldico. Biruin mo, sasabihin mo, wala kang kasalanan. Napag-utusan ka lang. Sinong maniniwala sa'yo? Meron pala. Mga tatanga-tangang DDS. Dati demonyo tingin nila kay Saldico. Ngayon, bayani nila. No, ang bilis makalimot ng mga DDS kasi tatanga-tanga mo, kung demonyohin nila si Saldico dati, tapos ngayon, ipagtatanggol nila, wala daw kasalanan. Napag-utusan lang daw. Ang tatanga nyo talaga, mga DDS Yung kaso ng computer natin sa DepEd, papagamit mo sa mga teacher, obsolete computer. Parang pa rin sa 30 yan. At yung araw pa, kasamping na yung mga yan Kaya nga sinasabi ko, yung kasalanan ni Speaker Romualdez nga rito, isa sa kasalanan niya, yung kanyang, parang lack of discretion sa kanyang trabaho. Pinuha siya ng tao na hindi naman dapat nagbabantay ng kabalang bayan. Ito yung example. Use of negligence, ang sinasabi ko dyan. Yung isang theory na in-explain mo yan. Isang theory, pero I will not be dissuaded from pursuing a conspiracy theory once the facts are evident at clear sa amin. Hindi wala ko ditong kikilingan na isang partido. Kahit si Martin Romualdez, kasama ko naman talagang yan, matagal ko na kilala, bansa ang pinag-uusapan natin ng Christian. Hindi tayo pwedeng mawala dyan sa pagmamahal sa bayan. Ano to higher values to. Tama itong ginagawa ni Boyong Remulla, mga tol, ang ating ombudsman. Alam niyo, siguro pasasalamat na ito ni Boyong Remulla sa ikalawang buhay na kanyang natatamo ngayon. Pero mo, napaka-successful ng kanyang bypass surgery. Tapos, dumaan siya sa leukemia. Ano bang uri ng sakit sa dugo yun? Hindi ko lang matandaan yung partikular na termino. Pero lahat ngayon, maayos na. Healthy na si Boyong Remulla. Kaya dapat gawin niya talaga kung ano yung nararapat. Sabi niya nga, para sa bansa, para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng magiging anak pa na ng mga anak natin. Kinabukasan ng susunod na henerasyon. No? Dito, wala dapat kampihan si Boyong Remulla. Not even ang ating presidente. Kung may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos, kung meron lang pero ako, malakas ang paniniwala ko. Kaya nga, talagang very proud akong sabihin na kung meron mang hindi korap na politiko sa kasalukuyan, marahil isa doon si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Siyempre, meron doon namang mga ibang hindi korap. Pag nagsama-sama sila, kakaunti lang sila. No? Mas marami kasi korap ngayon, mga tol. Pero ako, alam ko, nararamdaman ko sa aking sarili na hindi korap si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi ako natatakot kay Boyong Remulla kung anong gawin niya. Pero dapat gawin ni Boyong Remulla lahat ng pwede niyang gawin bilang ombudsman. Lahat ng mga tinawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na balasubas dapat mapanagot sa batas. Country first. Okay, you're actively pursuing a case against Martin Romualdez. Okay, you're investigating him, but how close are you to filing a case against him? Ayun nga yung pagbubuo ng mga facts Kasi yung universe kasi yung cases, kaya lang makita natin yung pattern. Yung ginawa nila ni Saldi, kung paano nila nilatag yung mga ganyang mga modus operandi na may 25% silang kukunin. Kasi nga, wala naman akong choice kung titignan ko yung sitwasyon from the point of view pa si Saldi at si Speaker Romualdez magkakampi. Kasi magkasama sa house. Diba na? So, ang vantage point natin, sa pinagagawa ni Saldi ko, may basbas yan, yung Speaker Romualdez.
may logic ba yung pagdikit so far sa ngayon ni Zaldico dito kay President Marcos? Hindi ko nakikita eh. Hindi ko nakikita. Kasi nga, kung sasabihin niyang inutusan siya ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion, parang malayo sa katotohanan yun. Mahirap lang rin yun. Dahil yun nga, budget nga ng presidente yan. Kung gusto lang ng presidente maglagay yung item sa budget, sa preparasyon pala ng budget, kasama nga yan. So, ano naman afterthought yun na gagawa ka ng ganun kalaking inconsistency sa trabaho mo bilang Pangulo ng Pilipinas, parang mahirap naman maniwala ito. At saka diba meron siya mga bahagi ng specifically DPWH budget at saka isang program funds na binito. Yeah, may binito, pero hindi nabito lahat, di ba? Hindi ba for later release? For later release. So, yun nga yung mga programa na ginawa nila ng mga devices sa budget. Matagal ko rin napapansin yan, pero ang pagdito uso na yan, yung for later release, para mamanipulate nila yung budget. Doon na simula yan eh. Parang pa rin yung tao sa DBM noon, taka ngayon eh. Pero same people. Iba lang yung mga ulo, pero yung nasa ilalim pare-pare ng tao pa rin. Yun ang masaklap na katotohanan ngayon. Dapat talaga magkaroon ng overhaul sa mga ahensya ng ating gobyerno. Baguhin lahat eh. Iba nga ang ulo, tapos yung mga nasa ilalim, pare-parehas. Pare-parehas ang diskarte. Ano kaya magandang solusyon dyan, mga tol? Mass resignation? Hindi rin naman pwede kasi yung iba dyan, mga permanent ang item. Pag permanent ang item kasi, di mo pwedeng tanggalin unless meron just cause. O gumawa ng paglabag sa batas. Administratively, pwede mo silang sampahan ng kaso and eventually, pwedeng matanggal sa serbisyo. Pero other than that, wala. Maliban kung medyo may hiya itong mga tao na ito na pag courtesy resignation, sumunod sila. Pero kung hindi susunod sa courtesy resignation dahil permanent sila, wala ring magagawa. Ipoploat lang yan, ililipat sa ibang unit o departamento. Still, kawani pa rin sila ng ating gobyerno. Yan ang masaklap na katotohanan sa mga sinasabi dito ni Boyeng Remulla na yung mga tao na corrupt, nandun pa rin. Pero bilang ombudsman, sana matukoy mo, Ombudsman Boyeng Remulla, kung sino yung mga corrupt na yan at dapat matanggal. Ano sa tingin niyo tunay na objective dito ni Zaldico? Sa paglabas? Gusto nyo mababarang sana siya at matago niya yung pera na ninakaw niya. At he lived happily ever after as a hero. Malayo yan, malayo sa katotohanan niya. Kasi nga, harapin niya muna. And we will find out kung meron siya pag-asa na maging bayani rito. Kasi nga, sabihin niya totoo, sabihin niya lahat. Wala sa dapat itago kay Compe. So, kung wala siyang kinita, hindi lang siya nakinabang doon sa 100 billion insertion, is that even plausible? Ikaw, Christian, naniniwala ka ba rin? Kasi kung anong paniniwala mo, tingin ko, hindi paniniwala ako. Diba? Nawala ba tayo? Your internet. Nawala ba si Biglang nawala si Christian, di narinig yung sinabi ni Ombudsman eh. Nagtanong lang sa kanya si Ombudsman eh. Biglang nawala yung connection eh. Anyway, baka nawala naman talaga. Si Ombudsman? Hindi, nandito ako. Okay, Kahit ito wala. Mas makita. Okay, sorry po. Nakagundaan ko ulit, sorry. Okay. Sige, plausible po kayo, wala ko siya kinalaman. Doon sa institution. Hindi ako naniniwala rin kasi nga, kahit naman pagtitignan mo yung mga kinausap niya, yung sinasabi yung mga kausap niya, talaga sa level nila talaga ginawa niya. Sa level niya. Yung the same question, nalagawa ba niya mag-isa yun, hindi alam ng speaker? Hindi, meron siyang kakutsaba. Sa executive department, meron siyang kakutsaba, sigurado ako. Kasi hindi nangyayari yan, walang kakutsaba sa executive department. Sino sa tingin niyo yung kakutsaba niya sa executive? Mabibigat yan. Nilay na naman yan eh. Sinabi na naman yan yung ibang mga pangalan dyan eh. Yung iba, sinabi na ni Bernardo. Yung mga nagbokondo ng mga unprogram funds. Sinabi na naman yan eh, ni Yusek Bernardo eh. Diba? Okay. Yung pangamba, quote-unquote itong si Zaldico, kaya ayaw daw niya umuwi dahil nangangalip daw yung buhay niya. Ano ba basa niyo doon? Christian, wala naman kami pinapapatay ng tao, hindi naman namin gawain yun. Hindi naman namin gawain na gawa ng ganun. Ako tingin ko kaya... Sino ba ang may gawa yung magpapatay ng tao? Alam ng mga Duterte supporters yan. Dito pa lamang sa ating programa, walang lagi tayong pinagbabantaan di ba? Pagka naging presidente daw si Sara Duterte, magtago na tayo. Sa mga susunod na araw, mamamatay ka. Ganon yung utak ng mga Duterte supporters. Bakit? Namamana kasi nila sa utak ng sinusuportahan nila. Kaya kung meron mang mga ang isipan, violence, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yun. No? Kung meron dapat pag-ingatan itong si Zaldico, mag-ingat siya sa mga tinuturing niyang kakampi ngayon. Baka sila mismo magpapatay sa kanya para lamang gamitin siya. Sakripisyo. No? Isang sakripisyo para himukin na magalit ang tao, palabasin na ang may kasalanan sa pagpatay sa kanya kung sakali man si Pangulong Bongbong Marcos. Pero unang-una, ano bang mabe-benefit ni Pangulo kung mamatay si Zaldico? Wala. Mananatili pa rin naman siyang presidente. Kung buhay yan Bakit? Kahit kasuhan siya, di naman siya makakasuhan. I-impeach siya, dadaan sa proseso.
Pagka pinatay si Saldico at sabihin ng mga nagnanaratibo rito, hindi, pinapatayan ni Pangulong Bongbong Marcos, di pumabor na pabor sa kanila. Diba? Kaya mag-ingat ka, Saldico. Baka yung mga yan mismo magpapatay sa'yo. Kaya naman tayo pinili nila ng mga European countries at maraming bansa about the human rights situation. Kasi hindi namin nag-uugali na gumawa ng ganong kabastugan. Di ba? Malayo talaga, malayo sa katotohanan yung sinasabi niya. Sa dapat tatama niya naman, naglingkod siya sa bayan, nagpasasa sa yaman. Tapos ngayon, takot siya. Ano mo nagtatakutan niya? Ang isip ko po dito, Ombudsman. Yaman-yaman mo lintik ang bodyguard mo. Sabi nga ni Gutesa, di ba? Mahigit 100 sila. Tapos matatakot ka. Di ba, mga tol? Napakarami mong bodyguard. Matatakot ka. Kalukuhan nitong si Saldico I will agree with this. Kung meron mang gusto magpapatay sa kanya, hindi ba yung kabila? Kasi pag makapatay siya, ibibigay niya sa administrasyon at mapapabilis yung pagbalsa ng administrasyon. Exactly. Dapat ingatan niya yung mga kinakausap niya sa kabila. Di ba? Dapat siya sabi ko nga, sa amin siya magtapat kung ano talaga. At kapihan niya taong bayan, huwag siya kakapi sa ibang tao. Pero dito, Ombudsman, sino-sino ba yung mga makakasuhan na malalaking isda bago magpasko? At most likely, magiging nasa rehas. Yung napirmahan ng Yusek Bernardo yung kanyang affidavit yung mga nabanggit doon, Bong Revilla, Nancy Binay, Joven Villanueva, Joven Villanueva kay Henry Alcantara, Jingo Estrada, pero ba? Yun ang mga binanggit talaga. Sa akin, Angara, bagong pasok lang, imbestigahan pa namin. Kasi Grace po, imbestigahan din natin. Hindi naman wala tayo atrasan dyan. Kasi hindi na kailangan ito, Christian, huwag ka naman mamili. Kung sino ang dahil na abigensya. Nakakagulat lang, pati si Grace po, saka si Sunny Angara, nadadamay ngayon. Ganito kasi mga tol, kung hindi natin paniniwalaan si Bernardo sa pagbanggit kay Grace po at saka kay Secretary Sunny Angara, wag na rin natin paniwalaan yung mga sinambit niyang pagbanggit kay Jingo Estrada. Di ba, may kasabihan yung mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus. Ang isang kasinungalingan ay kasinungalingan na ng lahat. Kaya napakabigat ngayon ito para kina Secretary Angara at dating Senador Grace po. Ganun pa man, fair naman ang laban. Sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, iimbestigahan. Kaya sana sa pag-iimbestiga na yan, malaman kung mayroon ba talagang basihan ang mga sinasabi ni dating Undersecretary Roberto Bernardo. Kasi talagang nung nagsasalita si Roberto Bernardo sa nakalipas na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, naging emotional pa nga siya. Lalong-lalo na nung binabanggit niya na ang pangalan ni Secretary Manuel Bunoan. Even yung pagbanggit niya kay Senator Jingo Estrada, off camera, nakita ng ilang mga kamerang nakatutok, Kasi doon sa Senate live streaming hindi nakita yun Pero yung ibang mga nakatutok na kamera, nakuhanan na talagang naging emosyonal si Secretary dating Yusek Bernardo nang lapitan siya ng mga staff, yung chief of staff nga mismo nitong si Senador Jingo Estrada. Doon natin makikita na talagang siguro mabigat sa loob ni Bernardo na sabihin ng mga yan, pero yun yung nakikita niyang tama na gawin niya na ngayon. Na sa kabila ng pagiging malapit ng mga tao na ito sa kanya, si Bong Revilla, 2 anak niya ang inaanak nito. Isang anak ni Bong Revilla, inaanak niya. Ganun sila katindi na magkumpare. Si Jingo Estrada, kung hindi dahil sa mga Estrada, hindi mabubuo ang karir nitong si Roberto Bernardo. Tapos kay Manuel Bunoan, baka mayroon silang malalim na pagkakaibigan. Kasi doon lamang natin, balikan nga natin yung hearing ng Blue Ribbon Committee last time. Nung si Yusek Bernardo ay nagsasalita. Supplemental affidavit niya na kanyang binabasa. Dito, he got emotional talaga Teka lang, nasaan ba banda yun? Ito, tingnan natin yung pagsasalita dito ni Bernardo. Ito, di ba? Ito, balikan natin yung kanyang pagbasa sa kanyang supplemental affidavit kung saan samot-saring mga pangalan na uli ang kanyang mga binanggit. And failed to do, for which I offer no excuse or justification. Nung ako'y nabanggit sa mga irregularidad na ito, ang una kong naisip ay manahimik tungkol sa nalalaman ko. Haharapin ko na lang ang mga asunto na isasampa sa akin. Ako ay aasa na lamang sa pamamagitan ng aking pananahimik ay makakakuha ko ng proteksyon mula sa makapangyarihan sa politika at may impluwensyang mga personalidad na silang may pakana o kaya nagbigay daan sa mga irregularidad na ito. Gayunpaman, napagtanto ko na ang isang pagkakamali ay hindi maaaring iwasto ng isa pang pagkakamali. At kung may maisang pamangkaso ay maaaring magtagal ito bago matapos. Sa aking pagkakaalam, sa mga nakarang scam, tulad ng ilang kaso ng PIDAC, mahigit 1 dekada na ang nakalipas, hanggang ngayon ay dinidinig pa. Kawawa ang bayan. Hindi ko matiyak
kung ang mga pangunahing may sala sa mga irregularidad na ito ay mapapatawan ng kaukulang parusa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, umaasa ako na sa pamamagitan ng kasulukuyang mga pagdinig ay makakabuo ang ating mga mambabatas ng kaukulang batas na hindi lamang tutugon sa epekto ng mga manumalyang gawain ito, kundi na rin makakapigil sa pagpulit nito. The magnitude of the irregularities and how this have greatly affected and will affect our nation and its citizens cannot be overemphasized. I am committed to disclose everything that I know regarding these anomalies, particularly the complicated and ingenious ways by which these were carried out and perpetrated all these years. This, despite the serious threats to my personal safety and that of my family and loved ones. Mula sa aking paninilbihan bilang isang mababang laborer hanggang ako'y naging isang undersecretary, napag-alaman ko na ang profesional na kakayahan at integridad ay maaaring hindi sapat upang matiyak ang tagumpay sa profesional na karera ng isang tao. Nakapaloob sa isang tiwaling sistema kung saan ang isang tao ay pinangakuha ng biyaya o kaya pinipilit na lumahok sa mga irregularidad. Ang takot sa mga masamang mangyari bunga ng hindi. Okay, fast forward natin ha. Dito, yung puntahan natin yung talagang naging emotional na siya. Ito. For the amount of 900 million, I, Bulacan Friends, DO for Elisa Project for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted to me Elisa Project for funding under the NEP. Those projects are indicated in the list here to attach as Annex Q. Mahirap hanapin. Medyo, pero kung aalalahanin natin, talagang naging basag ang boses niya at nangingilid ang kanyang luha nang binabanggit niya na ang pangalan ni Manuel Bunuan. Ito, bilang supporter ng ating Pangulo, sa totoo lang, nasasaktan din ako sa nangyari at nagagalit kay Manuel Bunuan kasi pinagkatiwalaan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, itinalaga siya bilang sekretary ng DPWH tapos lumalabas ngayon sa mga pahayag ni Bernardo, isa siya sa nanloko sa ating Pangulo. Ang masaklap, wala na sa bansa si Manuel Bunuan. Masisisi ba natin ang ating gobyerno kung bakit siya nakalabas? Hindi rin eh. Kasi meron tayong due process eh. Merong lookout bulletin, pero limitado po ang kapangyarihan kasi ng Department of Justice, Bureau of Immigration. Hindi pa pwedeng pigilan ang sinuman kung wala po itong hold departure order na manggagaling syempre sa korte. Yung lookout bulletin para lamang alamin kung ano yung mga posibilidad na sirkumstansya sa paglabas nito ng bansa. Ano yung mga maaaring puntahang lugar. Pero other than that, hindi mo pa pwedeng pigilan. Otherwise, malalabag mo yung kanyang karapatan to travel, no? Na ginagarantiya ng ating saligang batas. Ilatag natin sa harap ng usgado. Yun lang yun, di ba? Okay, so linawin ko lang, no? Ito yung mga kakasuhan niyo na. Mga kaibigan mo yan, Christian, ha? Hindi iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan, yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero sa akin, trabaho ko to eh. Hinangi ko tong trabaho to. Kaya gagawin ko trabaho ko. Okay, linawin ko lang, sir, para doon sa mga naghahanap ng resulta. Kakasuhan niyo na soon sila Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joey Villanueva. Tama po ba? Joey Villanueva, kasama. Oh. Okay, bago magpasko. Sabi ko, ito na isang kaso eh. Okay. Ayan. So bago magpasko, hinug na po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan? Magkakawarrant pa yan by December 15. Baka may warrant tayo mga yan. December 16. So pag ganun, Tama yung calendar namin. okay, kung ganun po, ano yung likelihood na ma-arresto ito mga ito bago magpasko? Huwag kasi, gatago, pero binabantayan na namin ngayon. Hindi na yan sakop ng kapangyarihan ng ombudsman, no? Yung katanungan ni Christian Esguerra, hindi na masasagot ni Ombudsman Boyeng Remulla yan. Sapagkat yan ay nasa kapangyarihan na ngayon ng ehekutibo muli, no? Kung paano ipapatupad ng Department of Justice at saka ng DILG ang mga warrant of arrest na yan. Bakit DOJ? Bakit DILG? Kasi ang nakalagay sa warrant, to any peace officer, partikular ang PNP under ng DILG, ang NBI under ng DOJ. Aabangan natin yan sa mga susunod na kabanata. O hanggang dito na lamang mga tol, kasama si Chis Escudero sa mga makakasuhan. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Wala muna tayong shoutout. Shoutout sa lahat ng mga manonood po natin. Sana patuloy po nating suportahan ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, at salamat sa pagsuporta ninyo sa ating programa. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, malaki po ang maitutulong yan sa ating mga advokasya. Marami tayong pagkakataon na hindi nagkita-kita sapagkat hanggang ngayon ako po'y inuubo paminsan-minsan, pero pinipilit pa rin natin magpatuloy sapagkat una, para sa aking pamilya, pangunahing hanap buhay ko po ito pong pagbablog. Pangalawa, para po sa kinabukasan muli ng aking pamilya. Ayoko na pong magpaka-plastic dito. Tapos na po yung panunumpa ko na ako'y magsisilbi sa bayan. Ako'y nagiging praktikal lamang sa inyo, prangka, na ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng aking pamilya. Sapagkat naniniwala ako na kapag naging maayos ang kinabukasan ng aking pamilya, magiging maayos din ang kinabukasan ng iba pang mga pamilya. Pag maayos ang kinabukasan ng ating mga pamilya, sigurado maayos din ang kinabukasan ng ating bansa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.